Good morning guys, so nandito na tayo sa fourth destination, ang Lukong Valley Farm. Medyo maputik lang pero umaambon kasi kaya okay lang yan. And pakita namin yung area in a while. Ang Lukong Valley Farms Agri-Ventures Incorporated ay matatagpuan sa Dolores, lalawigan ng Quezon. Pagpasok mo pa lang ay tiyak na matutuwa ka sa lugar, umaaraw man o umuulan. Old Spanish houses and architecture ang unang tatambad sa inyo sa inyong pagpunta, kaya naman naihanda ang inyong mga camera at memory cards para sa picture taking na sure akong gagawin ninyo. Nagsimula ang aming araw sa pagkain na inihanda ng Lukong Valley Farm at pakikipanayam sa kanilang farm manager at pakipagkwentuhan tungkol sa farm. Ayan, so nandito tayo sa Lukong Valley Farm and sisilipin natin yung kanilang dragon fruit farm. Ayan, sobrang dami. Ang napoproduce daw na products ng farm na to is 12 to 13 tons. Imagine kung gaano kadami yun. Grabe, ang sarap. Paborito ko pa naman ang dragon fruit kaya tuwang-tuwa ako na makita ng farm nito. Imagine kung gaano kadami ang paproduce nila. Sarap! Nag-aalaga din ng mga baboy at manok at iba pang hayop sa Lukong Valley Farm, kaya kung papasyal kayo dito ay makikita at mapapakain ninyo din sila. Napakalawak ng farm na ito at siguradong kayo ay labis na matutuwa sa pagbisita rito. Iba't ibang uri din ng pananim at halaman ang matatagpuan sa lugar na ito. Makikita nyo din kung paano ginagawa ang ibang produkto na kanilang ibinibenta sa merkado. Na dito ang mokosaku. Ipinakita at ipinaliwanag din sa amin ang paggawa ng mokosaku or wood vinegar. Ang mokosaku ay isang produktong ginagamit bilang pesticide, insecticide, at soil conditioner without the chemicals. Kumbaga, organic product ito na mahalaga sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop dahil sa benepisyong taglay nito. Ginagawa ang mokosaku sa pamamagitan ng pagsunog sa mga kahoy, coconut shell, bamboo, at grasses, at ang usok o moisture na napoproduce nito ay ang pinakaproduktong tinatawag na mokosaku. At alam niyo pa ba ang halaman na makahiya? Tingnan ninyo kung gaano kahitik sa bunga ang mga papayang ito. So, ini-invite ko ang lahat na pamasyal dito sa Lukong Valley Farm at nang masaksiyan nyo ang aming mga magagandang accommodation, ang aming mga organikong halamanan at ang iba't iba pang uri ng mga produkto na dito lang nyo makikita sa Lukong Valley Farm. Welcome to Jardin de Maria, ang accommodation ng Lukong Valley Farm. Ang Jardin de Maria ay ang accommodation property ng Lukong Valley Farm. Sa halagang 5,000 pesos,
ay maaaring na mag-stay ang 4 na tao at may kasama pa itong free breakfast. Dito din karaniwang ginaganap ang events at prenup shoots dahil sa ganda ng location na ito. Maaari rin kayong umorder ng pagkain dito na tiyak namang fresh na fresh dahil sa farm-to-table setup. Ayan, so napakita na namin sa inyo yung ibang parts ng Lukong Valley Farm at saka yung accommodation niya. And apparently, kaya-kaya naman yung rate, 5,000 for 4 people with free breakfast na yon. So, yun yung current rates. And hindi pa pwede yung mag-walk-in. Kailangan meron kayong reservation para ma-accommodate nila kayo. Tapos, hindi man kailangan ng swab test. Ayun ang banggit nila sa amin. Hindi pa kailangan ng swab test. Basta, make sure na makalagpas kayo dun sa checkpoint. Kaya, ayun. I'm sure na matutuwa rin kayo dun sa lugar. Matutuwa rin kayo dito sa lugar. Kaya, punta kayo if available na kayo. Yan. Siyempre, bago kami umalis, ay manananghalian kami dito sa Lukong Valley Farm. Hello guys, so dito na kami sa last farm na pupuntahan, ang Gintong Bukid Farm. Ang Gintong Bukid Farm and Leisure ay matatagpuan sa Nagcarlan, lalawigan ng Laguna. 2 taon pa lang ang farm na ito, ngunit ito ay naging isa agad sa mga accredited sites ng ATI bilang isang learning site for agriculture. Ayon sa kanila, ang lahat ng halaman sa Kantang Bahay Kubo ay itinatanim sa farm na ito. Lahat din ng sinaserve na pagkain sa farm ay mula din sa mga tanim nilang gulay at iba pang halaman. Ayon sa kanila, ay hindi makakaalis ang isang bisita nang hindi natututo sa organic farming. Nagsimula ang aming araw sa Gintong Bukid sa pakikipanayam kay Miss Dada, ang farm manager. Pagkatapos nito ay inilibot na niya kami sa farm at ipinakita sa amin kung ano ang meron at may ipagmamalaki sa farm na ito. Nais nila na maipakita sa mga consumer na ang kinakain ng kanilang mga alagang hayop ay all organic at natural. Nais din nila na maranasan ng mga bisita ang makapagpakain ng mga baboy at manok dahil iba ang nagagawa ng personal experience. Mayroon din silang accommodation, ngunit sa ngayon ay kailangan na magpa-reserve muna upang ma-accommodate. Maaaring makatulog dito ang isang buong pamilya, pumitas ng gulay at prutas panluto,
at gamitin ang kusina ng libre. Napa-experience din ng Gitong Bukid sa mga bisita kung paano sila nagtatanim at nag-harvest ng mga gulay at prutas. Isa na ito marahil sa mga magagandang bagay na inyong mararanasan sa pagbisita sa farm. Isa na din sa mga ito ang paggawa ng vermicast compost gamit ang mga African Nightcrawler, isang uri ng bulate, para sa vermiculture. Ipinakita din sa amin kung paano tukuyin o mag-harvest ng kamote o yung tinatawag natin na sweet yam. Ito si Kuya Don, susubukan mag-harvest ng kamote. Laki. Ganun na rin sa pagpili at pagkuha ng pako. Ang mga coconut seedlings naman na ito ay bigay ng Department of Agriculture para palakihin sa farm. Tiyak na kayo ay masisiyahan sa farm tour. Sa sarap na ang mga pagkain, marami pa kayong matututunan.